Sa inyo pong mga notes, nasa page 27 po tayo. Yan po yung pamagat ng topic natin. God's free gift to all who believe. Musta kayo? Na-miss ko po kayong lahat, mga kapatid. Dito po, ito po yung sa may mga notes, dito po. Dito yung topic natin. At marami sana tayong pagkikwentuhan, mga kapatid. Kikwento ko sana sa inyo yung experience namin sa Lost City of the Philippines. Yung Duringan. Talagang sinuyod namin siya. At yun. Wala naman kami nakita yung kanto. Ang nakita namin ay isang tulinadang alimango. Excited pa kayo sa Word of God, mga kapatid? Amen! Amen. At salamat po sa inyong lahat. Kahit wala kami, nandun po ang inyong patuloy na paglilingkod sa atin po. Panginoon. Gusto ko po sana kayong kakwentuhan mamaya. Dahil marami po akong ikikwento sa inyo, kaso speaker po ako mamaya sa lainin. So, next time around, ay marami po ako may ikikwento sa inyo na himala ng Diyos na ginawa po sa amin ng atin po Panginoon. Amen! I pray, mga kapatid, na sa atin pong pag-aaral, dahil matatapos na po itong ating lesson 4, before tayo pumunta ng lesson 5, ay marami na po kayo naipon. Praise the Lord. Meron po ang first time ngayon. Wala naman. So lahat ay datihan na po. Okay. Ang libreng kaloob ng Diyos, libreng regalo para sa lahat ng sumasampalataya. So ano ba itong regalong libre na ibinibigay ng Diyos para sa ating lahat? Sir, morning. Thank you. Parang basag yata. Okay lang ba? O medyo pagkitimpla na lang kung para hindi mabasag ko yung tenga niyo, mga kapatid. Sabay-sabay po natin basahin. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, And to your children, and children, and and to so all on. that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Amen. So yung regalo na yan, mga kapatid, yun po yung sinisikap ng Diyos na tanggapin nating lahat at maunawaan nating mga lalo na't tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan nating Panginoon Hesus. Dahil marami pong mga Kristiyano na matagal na silang naglingkod sa Panginoon and then namatay na lang, hindi natanggap ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Dahil hindi po basihan yung tagal, hindi po basihan na tayo tumanggap sa tubig, and then automatic, mayroon na tayong Holy Ghost. Amen. Kaya ito po, nawa, dalangin natin sa Panginoon na yung bagay na ito ay matanggap natin lahat. Maranasan po natin lahat. Kasi po, pag lahat ng taong may Holy Ghost, walang simbahan, mga kapatid, na hindi napupuno ng mananampalataya. Bakit po? Dahil yung taong may Holy Ghost ay laging hinahanap ang presensya at gusto makarinig palagi ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang tao po na walang Holy Ghost ay palagi pong offended sa salita ng Panginoon. Kaya nahihirapan tayong sumunod. Kaya mahirapan nating makilalang lubos kung sino si Jesus Christ. Dahil may mga panahon na hindi natin siya kayang sundin kasi wala tayong Holy Ghost. Yun yung purpose. Bakit sinisikap ng Panginoon na tayo pong lahat ay makatanggap nito.
Ito po'y pangako ng Diyos, hindi lamang sa mga Hudyo. Ito'y pangako ng Diyos na hindi lamang sa mga unang Kristiyano, kundi ito'y pangako ng Diyos na sinasabi diyan sa verse 39, "For the promise is unto you, unto your children, unto all that afar off, even as many as the Lord our God shall call." Mapalad tayong mga hintil na niloob ng Diyos na maranasan po natin na makatanggap at maging sa atin ay nangako ang Diyos. Dahil yung Holy Ghost, mga kapatid, hindi yan basta Espiritu. Yung Holy Ghost ay ang Diyos mismo. Amen. Amen? Kaya pag ang Diyos mismo nasa atin, ano mang mangyari sa ating buhay, magkawindang-windang man ang ating buhay, sa Diyos pa rin tayo babalik. Amen. Dahil Diyos ang magtuturo, Yes. yung Espiritu niya ang magtuturo, ang Diyos ang mag-guide, ang Diyos ang magpapaunawa sa atin, ang Diyos ang magpapalakas sa atin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng proteksyon na sa gawa ng kaaway, mga kapatid, we shall stand in the sight of the Lord because of God. Hallelujah. At hindi lamang po sa tagapagturo ng Word of God ang Holy Ghost, kundi po ito ay para sa ating lahat. Amen. Amen. In first paragraph, what could please God any more than for His creatures to be informed of His promised gift and His stimulatingly, medyo malabo po kasi mga kapatid, accept it. This is faith in action. Although faith is a spiritual act, it is so real that Paul referred to it as the substance of things hoped for. The object of your desire may not be in your position, but if you have faith, you have the substance of it. When a potter cradles and molded clay in his hand, he has the substance of the vase he will. Likewise, if you have faith, the evidence, the receipt, the guarantee of that saying, not sin is in your hand. Faith is simply believing that there is God and that He will perform His promises. Kung mayroon mang isang bagay na higit na nakakalugod sa paningin ng Diyos sa Kanyang mga nilalang, ay yung malaman natin na yung Kanyang ipinangakong kaloob ay ito'y agad na tinatanggap ng tao nang walang pag-aalinlangan. Kasi po pagdating sa apostolic way of worship, sa apostolic doctrine, kaya po maraming mga tao na umaayaw sa Pentecostal pagdating sa usaping Holy Ghost. Pero ang Holy Ghost nasa Bible. Ang mabigat, mga kapatid, yung Holy Ghost na libreng ibinibigay ng Diyos, minsan ayaw ng mga tao. Pero ang nakakalugod pala sa Diyos, na yung mga taong tumanggap sa Kanya sa pangalan ng Panginoong Hesus, tumanggap sa Kanya at nagpabautismo sa tubig. Kung mayroon mang gusto pang makita sa atin ng ating Panginoon, na tayo pong lahat ay mabautismuhan at tanggapin ang Holy Ghost. Hindi nalulugod ang Diyos kung matagal na tayong Kristiyano. Nalulugod ang Diyos na kahit baguhan kang Kristiyano, ay pinapangarap na natin na matanggap natin ang Holy Ghost na ipinangako ng ating pong Panginoon. At nawa sa umagang ito, mga kapatid, ay bago matapos ang lessons na ito, turuan tayo ng Panginoon paano ba tayo magkaroon ng Holy Ghost. Praise God. Para hindi po tayo mahihirapan. Pero ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo, ang Holy Ghost hindi mahirap basta't mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan natin
itong tanggapin ng walang pag-aalinlangan. Kaya mayroon tayong naririnig ng mga kapatiran na sumasamba, nagpupuri, speak in other tongues, so tayong matakot. Kaya nga po talaga, kailangan talaga mayroong Bible study. Maunawaan, lalo na po yung parting usapin ito. Dahil kahit sino man sa atin, magbaguhan lang tayo, madala tayo dito mga kapatid, at hindi tayo sanay na makarinig ng pagsasalita ng iba't ibang wika, pag hindi tayo sanay na makakita ng umiiyak, pag hindi tayo sanay na makakakita ng sumasayaw, pag hindi po tayo sanay na makakakita ng tumatalon, kung hindi po tayo sanay na makakarinig na mayroong nagsasalita ng iba't ibang wika, mag-aalinlangan ka rin, mag-iisip ka rin ng hindi maganda. Kaya nga po, ang sinatyes ni Apostol Pablo, paniwalaan natin yung sinabi ng Diyos. Amen? Amen. Na yung Espiritu Santo, mga kapatid, ay hindi dapat natin katakutan. Bagkus pangarapin natin, hingiin natin dahil ibinibigay ito ng Panginoon. Bagkus hindi na dapat natin kailangan hingiin eh. Tanggapin na lang natin kasi regalo na ng Diyos. Ang problema, marami sa atin, ayaw ng regalong hindi nakikita. Ang gusto natin, regalo ng physical. And I pray, mga kapatid, na bago tayo mag-iwahiwalay mamaya, ay mayroon pong mga kapatiran na makikita natin na nakapagpupuri sa ating Panginoon, makikita talaga natin na mayroong Holy Ghost ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Dahil malayo po at malaki ang diferensya ng taong may Holy Ghost sa taong walang Holy Ghost. Palagpakan natin ang ating pong Panginoon. Amen! Dahil pag ang tao may Holy Ghost, hindi na siya mahihirapang mamumuhay at isabuhay ang salita at ang utos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Bagamat ang pananampalataya ay isang espiritual na gawain, ito po ay totoong-totoo. Kaya sabi ni Apostol Pablo bilang katunayan ng mga bagay na hinihintay, maaring wala pa sa iyong pag-aari ang bagay na iyong ninanais, ngunit mayroon kang pananampalataya na nasa iyo na ang bagay na ito. Sino po ba dito nangangarap na magkaroon ng tahanan sa langit? Amen. Di ba libre lang yun? Sino dito ang nag-iisip na dito ka pa sa lupa pero alam mo nang mayroon ka ng tahanan sa langit? Faith yun! Yun yung pananampalataya. Hindi mo pa nakikita yung bahay mo sa langit, pero mayroon kang pananampalataya na hindi tayo tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa ating kamatayan, because we have faith that we have house in heaven. Mayroon tayong pagpantirahan sa langit. Yun po yung pananampalataya. Na hindi ka pa nakarating ng langit, pero nakita mo na sa vision mo kung gaano kaganda ang langit. Yun yung sinasabing faith, mga kapatid. Hindi natin nakikita ang Holy Ghost, pero napapatunayan ng Holy Ghost pag mayroon na sa buhay ng isang tao. Amen? Amen. Sige, tayo namang lahat dumaan sa ganun. Basta ang kailangan lang natin, huwag tayong mag-doubt. Huwag tayong magdalawang isip. Ang ipag-pray natin sa Panginoon, Lord, gusto ko rin ang maranasan nila. Gusto ko rin maranasan, Panginoon, na i-guide mo ako. Gusto kong maranasan, Panginoon, na protektado mo ako. Gusto kong maranasan, Panginoon, na mula umpisa hanggang sa pagtatapos ng gawain, gusto kong maranasan yung kapangyarihan mo, yung presensya mo sa amin. Praise God. Salamat sa ating pong Panginoon. Maaring, kung kapag ang isang magpapalayo, may hawak na di pa nahuhubog na putik, pero nasa kanyang kamay na ang sangkap ng turirang kanyang lilikhain. Di ba yung gumagawa ng mga kulon, yung mga banga? Wala namang pagbagsak ng mga clay sa bahay mo, banga na sir eh. Diba? Pero bakit mayroon kang pinababagsak na clay sa bahay mo? Dahil naniniwala ka na yung clay na babagsak sa bahay mo, magiging banga. Amen? Amen. So ganun yung pananampalataya. Mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Ghost ng Panginoon,
nasa ating kalagitnaan. Pero siya ay pumapasok sa mga puso ng tao na gustong papasukin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, napakaganda na pumasok tayo sa church na punong-puno tayo ng problema at karumihan. Pero pagdating dito, nagpapalinis tayo sa ating Panginoon at tayo nananalangin, Lord, gusto ko ikaw ang tumulong sa puso. I need Holy Ghost. Kaya ipagpo natin. I need you, Lord. I need your Holy Spirit. Amen. Amen. There's Hebrews chapter 11. Verse 1. Sabay-sabay po natin basahin ng malakas, mga kapatid. Now Now faith faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that Amen. He is a rewarder of them that diligently seek Him. Malalim po yan, mga kapatid. Malalim po yan. Lagi po natin iisipin kapag ang Diyos nangako, totoo. Kapag ang Diyos nagsabi, totoo. Pag sinabi ng Panginoon, para sa lahat, alam niyo po, para sa lahat ng mananampalataya, ang Holy Ghost. Para lahat sa atin ang regalo ng ating pong Panginoon. Amen? At ang sinabi ng Bible, nangako ang Diyos, kapag ang sino mang gustong tumanggap, ay ibinibigay ng Diyos. Alam niyo po, hindi naman tayo talaga dapat na bigyan ng Holy Ghost ng Panginoon. Kasi nga po, hindi tayo nakakapasa sa pamantayan ng Diyos. Kaso nga lang, mahalang talaga tayo ng Panginoon. Grabe yung pagkahabag po niya sa atin. Grabe yung pagkaawa niya sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Pastor Reo, sir, bago po ako nag-preach sa Biringan City, sa Villahermosa Church. Sabi ko niya, yung mga ngaral po natin ngayon, mga kapatid, kasi wala naman talaga sa plano na makarating kami doon. Kasi, kaya matagal po kami nakabalik, mga kapatid, dahil yung kinaya lang ng budget namin ay hanggang Matlog lang. So, kailangan namin manalangin para makatawid kami ng Mindanao. Grabe ang pagkilos ng Panginoon. Pagdating namin ng Mindanao, enjoy kami sa paglilingkod sa Panginoon. Masaya. Pero pagkatapos, back to reality. Uuwi kami. Kaso walang budget. Pero God is good. Amen. Sabi ni Pastor Rio, mga kapatid, yung ipapakilala ko po sa inyong pastor, sinabihan ko talaga yan. Kuya Joe, hindi ka magpapastor. Dahil wala sa itsura mo ang maging pastor. Sa itsura pa nga, bagsak na eh. Lalo na sa ugali. Pero ang Diyos mabuti. Right. Kapag nangako siya ng Holy Ghost, kahit ano tayo kasama, basta magpakumbaba tayo sa ating Panginoon at yung ating puso ay handang tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Magugulat ka na lang, mga kapatid, na yung dati mong nakaraan, alaala mo na lang dahil iba na ang makikita sa iyo ng tao, iba na ang maririnig sa iyo ng tao, kundi ang kabutihan na at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Malalim po yan. But without faith, it is impossible to please Him. Imposibleng mapasaya natin ang Diyos na pagpasok pa lang natin sa pinto, wala tayong paghahangad ng pagkilos ng presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Ano bang bagay ang nagpapasaya sa Diyos, mga kapatid? Number 1, yung matanggap natin ng Holy Ghost. Number 2, yung pagpasok natin sa church na kahit marami tayong pinagdadaanan, pero makita pa rin ang aliwala sa ating mukha, na kahit marami tayong mga problema, makikita pa rin ang glory ng Panginoon sa ating mga buhay. Na pagpasok natin sa church, hallelujah, pupunta tayo without doubt, mga kapatid.
Praise the Lord. Kaya mamaya kapag tayo nagpupuri, kapag tayo nag-aawitan, kapag tayo nananalangin, kapag binubukan natin ang ating mga labi, ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay hindi pinag-aaralan. Pero pag binigay sa iyo ng Panginoon ang kanyang Espiritu, magugulat ka mga kapatid, magsasalita ka ng iba't ibang wika na hindi natin pinag-aaralan. Nagpupuri tayo ng kakaibang pagpupuri, sumasamba tayo ng ibang pagsamba. Bakit? Hindi na tayo nabubuhay sa kanang sarili natin. Ang buhay na natin ay pamumuhay na ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, walang mga kriminal na tao na nabago ng libro ng mata. Walang mga professional na tao na nabago ng mga libro sa school, ng Book of Science, ng araling panlipunan. Walang mga masasamang espiritu na lumayas dahil sa iba't ibang mga librong mababasa natin sa mundo, mga kapatid. Tayo, marami tayong pinagdaanan. Minsan naging masama rin tayo. Pero dahil sa Holy Ghost ng ating pong Panginoon, iba na ang katayuan natin ngayon. Iba na ang katayuan mo sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Hindi tayo kayang baguhin ng secular book, pero kaya tayong baguhin ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Pag nag-aral ka lang elementary, pag nag-aral tayo ng high school, pag nag-aral tayo ng college, ilang libo ang ginagastos natin. Amen. Gumagastos tayo ng mahal. Nagpapagod tayo mga kapatid. For what? Para magkaroon tayo ng magandang credentials. Hindi naman masama yun mga kapatid. Magkaroon tayo ng magandang title sa buhay. Hindi naman masama yun. Pero mayroon po akong pinapakiusap sa inyo. Hindi na po tayo gagastos ng libo-libo. Libreng ibinibigay ng Panginoon ang kanyang Holy Ghost. Na every time na tayo sa sabalon, nawa hindi ako papayag, huwag tayong pumayag mga kapatid, na tayo lalabas without the Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Nakikita ko naman mga kapatid that every Sunday, binibigay natin ang lahat ng ating makakaya to glorify the name of the Lord. Alam niyo po, yung mga leaders natin, kung napanood niyo po sa video, sila po yung mga mayayaman na. Pero anumang posisyon, mayroon sila, binitawan nila at nagtatatalon at nagpupuri sa entablado mga kapatid. Bakit? Anumang narating natin sa buhay, sa pagdating sa usaping pagsamba, pag may Holy Ghost ka, binababa natin yun mga kapatid. Tinatanggal natin ang mga tinulong natin. Bakit? Ang Holy Ghost ang nasa atin. Palagpakan natin ang ating mga kakaiba naman talaga pag nagpuri tayo ng tutubigay, di ba mga kapatid? Amen. Ibang kalakasan ng ating naranasan pag tinutudo natin ang ating pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen? Di ba dapat pagod tayo, pagpuyat tayo, nangihina tayo, may sakit tayo? Pero every time na tayo sasamba, pag binibigay natin ang pinaka-the best, magugulat ka mga kapatid, hindi mo papansin, malakas ka na pala. Wala na ang iyong sakit, yung kahinaan na ating nararamdaman. Amen. Hello? Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po natin masahin. Nasa inyong mga notes po yan, mga kapatid. Nasa ating mga notes po yan. To claim that God is trustworthy is the highest personal compliment that could be paid to Him. He never fails to keep a promise. Since the day Satan was cast out of heaven, he has endeavored to cast out shadow on God's character. He slyly insinuated to him that God was a liar, and some people still doubt that God really keeps His word. But when God finds a person who believes His words, it pleases Him to fulfill it. Faith puts you on God's side. We pay Him the highest respect by simply believing in Him with all our hearts. Amen?
Kaya pag sumasamba tayo na hindi tayo totoong sumasamba, hindi nalulugod ang Diyos. Nagsayang lang tayo ng pagod, nagsayang lang tayo ng pamasahe, wherever tayo na tayo papasok. Lord, kaya ako sasamba because I believe you are here in the midst of us. Magpupuri ako, Panginoon. Hindi man magpupuri ang katabi ko, papurihin kita, Panginoon. Hindi man mananalangin ang katabi ko, mananalangin ako, Panginoon. Dahil naniniwala ako na kapag ako'y sasamba sa'yo, nalulugod ka sa akin. Hallelujah! Yung sabihin lamang natin mga kapatid, na ang Diyos ang lubos natin pinagkakatiwalaan, ay isa po yan sa pinakamataas na papuring maibibigay natin sa Kanya. Hindi naman natin kayang bumili ng Holy Ghost. Hindi natin kayang bayaran ng Holy Ghost, mga kapatid. Pero yung pagkatiwalaan natin ang Panginoon, yung ipagkatiwala natin sa Kanya ang buhay natin, pinakamataas na uri na ng pagbibigay natin ng pagpupuri sa Kanya. Dahil hindi lahat ng tao ang buong buhay binibigay sa Kanya. Di ba mga kapatid? Dahil kung lahat ng tao ay pinagkakatiwala ang buhay sa Kanya, wala kang taong makikita ngayon palakad-lakad sa kalye. Wala kang taong makikita sa mall. Wala kang taong makikita ngayon sa pasyalan. Tama? Ang makikita nga lahat ng tao nasa loob ng simbahan. Bakit? Pinagkatiwala na natin sa Kanyang buhay. Yes. Amen. Praise God. Kaya wag natin kainggitan yung mga taong hindi sumasamba. Wag natin kainggitan yung mga taong palakad-lakad sa kalsada. Ang dapat kainggitan, yung isang taong puspos na ng Espiritu ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hindi siya kailanman bumibigo sa kanyang mga pangako. Lahat ng tao sumunod sa Panginoon, from Old Testament to New Testament, hindi po sila binigo ng Diyos. Maliban na lamang doon sa mga taong tumalikod sa Kanya. Mula nang tinapon si Satanas mula sa langit, sinikap na niyang dungisan ang karakter ng Diyos. Kaya ganun siya ka-expert. Sa Garden of Eden, daya kagad niya si Eva. Ano sabi niya kay Eva? Eva, huwag kang maniwala sa Diyos mo. Nagsisinungaling ang Diyos mo. Hindi dapat pagkatiwalaan ang Diyos mo. Hanggang ngayon, mga kapatid, gaano na ba katagal yung Genesis hanggang ngayon? Ilang libong taon na. At araw-araw yan ang ginagawa niya sa mga tao. Na huwag kayong maniwala kay Kristo. Na huwag na kayong maniwala sa Holy Ghost. Na huwag kayong maniwala sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi totoo yan. Di ba mga kapatid? Dahil kung walang taong nadaya si Satanas hanggang ngayon, lahat ng tao nagsasalita ng iba't ibang wika. Lahat ng tao may Holy Ghost. Salamat na lang na ikaw at ako. Dahil makalaya tayo sa pagkaraya ng tao. Di ba? Di ba? Mahirap magpuri pag nakagapos ka, pero pag alam mo nakalaya ka, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Walang gapos na po ibigil. Walang pag-aalinlangan na po ibigil. Walang pagdadalawang isip na po ibigil. Amen. Praise God. Kapag ang Diyos nakatagpo ng isang taong lubos na naniniwala sa Kanyang salita, siya ay nalulugod na tuparin ang Kanyang mga pangako. Sino po dito ang nag-aalinlangan pa hanggang ngayon na totoo yung salita ng Diyos natin pinag-aaralan? Pakitaas mo ng kamay kung nag-aalinlangan po kayo. Pero kung kayo po'y naniniwala, masaya ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Kung tayo lubos na nagtitiwala, hallelujah, yung libreng regalo ng ating Panginoon, nandyan lang nakaabang, inaantay na lang natanggapin natin, mga kapatid. Praise the Lord! Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Habang po palakpakan, Lord, we pray! We pray na tayong lahat ay mapasok ng Holy Ghost, matanggap na
buhay natin. Hindi yung maraming pira sa bangko, hindi yung magandang sasakyan, hindi yung magandang bahay. Ang pinaka-the best na matanggap nating regalo, yung Holy Ghost. Amen. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Wala tayong may ibibigay na pinaka-the best sa Panginoon, kundi yung igalang natin siya na buong puso. Kaya kung minsan mga kapatid, kung naglalakad tayo dyan, at kung mayroon lang tayo sa likod ng pulpito na nasaway tayo, huwag tayo maging offended. Amen? Dahil ang lugar na ito, ay dito yung lugar talaga na lubos natin igalang Amen. ang Diyos natin kung pinaglilingkuran. Amen. Amen? Amen. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naniniwala na may Diyos, kundi pananalig na ang bawat salitang kanyang sinabi ay totoo at tiyak na mangyayari. Amen? Amen. Yun ang totoong mananampalataya. Na ating pinaniniwalaan yung mga pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos na totoo at nangyayari. Faith. Basahin natin lahat mga kapatid, baka makatulong po kayo. Kasan nyo lang po. Faith is Is the basic element that joins any relationship. A husband and wife must have strong faith. A business partnership must have mutual trust and confidence for two men to work together successfully. And when we come to God, we must believe in Him. A common instruction given in many churches for obtaining salvation is believe on the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Therefore, many will repeat the phrase obvious to the basic meaning of application to their lives. But through these people are good, they will not receive the Holy Spirit baptism until they are taught in an accessible gift. Amen. Ang pananampalataya, faith is the basic element that joins in a relationship. Nasa notes ko ninyo. Ang pangunahing sangkap na nagbubuklod sa anumang relasyon para maging matibay ay may pananampalataya. Amen. Mahirap po kasi yung magpakasal ka pero wala kang tiwala na kayong dalawa magsasama habang buhay. Amen. Tao ba yan, Brother Jan? Hindi ka ba magpakasal na wala kang pananampalataya na hindi mo makakasama si Sister Sherry na magbuhay? Kaya tayo nagpapakasal para kahit ano mang mangyari, magkanda bungi-bungi man yan, magkanda pilay-pilay man yan, magkanda bulag-bulag man yan, kasama kayong dalawa. Amen. Dahil ang pananampalataya ay nagpapatibay ng relasyon. Kaya hindi pwedeng wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? At hindi tayo pwedeng magkaroon ng magtibay na relasyon sa Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kapatid, tama po ba? Di ba mawala na tayo ng masaing? Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Ang mahirap yung wala ka ng masaing, wala ka ng pag-asa. Amen. Di ba mawala na tayo ng lahat ng bagay, huwag lamang tayong mawala ng Diyos. Alam niyo po ba yung Diyos na sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, makapangyarihan? Naniniwala po ba kayo? Amen. Na yung Diyos na tinuturo ko po sa inyo ngayon ay makapangyarihan. Alam niyo po, napakarami kong Diyos na ginawa dati. Iba't ibang kulay yung Diyos na ginawa ko mga kapatid. May green ang damit, may pula ang damit, may kulay ginto na kuruna. Oh, may Diyos na puti, may Diyos na itim. Alam niyo ba mga kapatid, yung Diyos na ginagawa ko dati pinapautang. Yung Diyos na ginagawa ko dati na kapag may sunog ang bahay, ang Diyos ko ang nililigtas ng tao, hindi ang Diyos ang nagliligtas ng tao. Alam niyo ba mga kapatid, na yung Diyos na ginagawa ko, pag nasabog na ako sa chemical, pinagtatapon ko sila pag nag-aburido yung ulo ko, pag nagkandabali yung kanilang kamay, wala silang nagagawa.
Kaya pala yung Diyos na ginawa ko, sir, hindi na bago ang buhay ko dahil yung ginawa kong Diyos, bulag, may mata hindi nakakakita, may ilong hindi nakakaamoy, may katawan, may paa pero hindi nakakalakad, walang buhay. Kaya imbis mabago ang buhay ko, lalo akong naging masama dahil doon sa Diyos na ating ginawa. Pero salamat na lang na yung Diyos na hindi kayang gawin ng tao, na hindi kayang gawin kamay ng tao, yung Diyos na hindi natin nakikita physically, pag nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, kahit daanan tayo kasama, kaya tayong pagaling ng Diyos natin sinasamba. Kapag tayo mayroong relasyon sa Diyos, mga kapatid, number 1 ka na uunahin ang ating Panginoon sa gitna ng ating mga problema. Pag may maganda tayong relasyon sa Diyos na ating sinasamba, number 1 tayo nakakatanggap ng pagpapala. Amen. Amen. Marami ng mga taong tinanggihan ng doktor. Pero nung dinala sa Diyos nating sinasamba, nagkaroon ng kagalingan, mga kapatid. Palakpakan natin natin siya. Kaya pag tayo may Holy Ghost, kapag tayo may relasyon sa Diyos, huwag tayo mag-alilangan ng humingi ng tulong sa ating Panginoon. Praise God. Pwede ba yun? Mahal ka ng Diyos pero uunahin niya ang iba? Hindi, mga kapatid. Praise God. Naunawaan niyo po ba ang ating pinag-aaralan sa umagang ito? Amen. Kaya po, pag-pray natin na yung ating pong mga asawa ay magkaroon ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa isa't isa. Hindi po magtatagumpay ang pag-aasawa natin kung wala tayong tiwala sa isa't isa. Amen. Alam niyo po ba kami mga lalaki, mga kapatid? Dilat-dilatan niyo lang kami ng mga matalingan na matapang na parang na ang pagkalalaki namin yan eh. Mabuti na lang, di ba? Brother Armin, nakukuha na lang tayo sa tingin. Pag tingin natin na parang nanlilisik na yung mata, ay, mata tayo. Hello. Amen. Importante ang Holy Ghost sa buhay, mag-asawa, mga kapatid. Amen. Kasi nasisira pa ang relasyon natin, nasisira ang relasyon natin sa Diyos. Wala tayong Holy Ghost, mga kapatid. Amen! Amen. Praise God. Pwede ka bang makipag-combine sa isang negosyo na hindi mo kilala ang isang tao? Diba? Halimbawa, hindi mo ako kilala si Sister Beth. Tapos sayahin kita. O, pwede bang ano tayo? O mag-share? Mag-negosyo tayo? Di ba mag-isip ka ba? Kita mag-share sa'yo. Hindi kita naman sa kilala. Tama ba? Amen. Hindi ka magtitiwala. Tama? Right. Kasi hindi natin kilala eh. Sino dito ang nakipagnegosyo ka sa isang tao hindi kilala? Ayaw mo. Kasi ang nasa isip mo, number 1, lulukuhin ka. Hindi mo siya kilala eh. Tama? Hello? Amen. Ang Diyos ba kilala niyo na, mga kapatid? Amen. Yung bang Diyos na ating sinasamba, lubos ba natin kilala? Amen. Huwag tayong magdalawang isip na i-partner natin ang Diyos sa bawat araw ng ating buhay, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang kapartner natin, we are secure. Kapag ang Diyos ang partner natin, nasa mabuting kamay tayo. Amen. Amen. At kapag ang Diyos ang partner natin, number 1, mayroon na tayong panangga laban sa gawa ng kaaway. May proteksyon ng ating puso. Amen. At yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon, na sa bawat araw ng ating buhay, i-partner natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Di ba ang mag-asawa pag matagal na hindi nagsasama? Di ba nakakalungkot, Sister Chat? Amen. Although na-chat-chat natin, nakakatanggap tayo ng message, pero iba yung nakikita mo siya eh. Amen. Iba yung nakakasama mo siya. O, di ba mga kapatid, no? Oo, pupunta. Di ba? Totoo yan eh.
mayroon kang ibang nararamdaman. Mayroon po tayong kakaibang nararamdaman kapag yung ating minamahal, hindi natin nakikita araw-araw. Amen. Tama po ba? Amen. Kahit minsan nag-away-away, minsan nagtatalo-talo tayo, pero iba pa rin yung nakikita mo yung minamahal mo, di ba? Tama ba, mga kapatid? Amen. Minsan sa loob ng isang linggo, yun lang yung araw na nakakasama natin ang presensya ng Diyos. Dahil hindi majority lahat ng tao sinasama siya kahit saan. Amen. Amen? Amen. Ano po ang nakikita ninyo sa dalawang nagmamahalan na matagal nang hindi nagkikita? Di ba sa mga pelikula? Hindi, sa airport na lang. Di ba? Pag may umaalis, di ba may nag-iiyak pa, oh daddy, mahal, huwag ka na lang umalis. Ito na lang tayo sa Pilipinas. Pero pag nandito sa Pilipinas, pag walang trabaho, palalayasin. Di ba? Pero kahit asawa ay mahal eh. Di ba? Ito na ngayon, pag umuwi na, hindi pa nga nakalipad yung eroplano, ay nasaan ka na? Di ba? Di ba? Sabay ka, gusto mo siya yakapin eh. Kasi nga may relasyon ka sa kanya, mahal mo siya. Pag nakita mo na, kahit maraming tao, wala kayong pag-alam, nagyayakapan kayo, miss na miss niya ang bawat isa. Ganun din natin ang gawin natin sa Panginoon. Na sa bawat araw, pag wala tayo sa church, namimiss natin ang Panginoon. Kaya meron tayo relasyon sa Kanya. Kaya every time na tayo pagsamba, every time na tayo papasok sa lugar dito, ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi ba natin ipakita yung pagsamba na mayroong pagmamahal sa Diyos? Yung pagsamba na sapit tayo sa presensya ng Diyos? Pwede na tayong pagmamahal, mga kapatid. Sige, palagpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Kahit dalawang minuto na palapa na pagpupuri sa ating Panginoon. We have the Holy Ghost. Mayroon na tayo Holy Ghost na kapatid. Kung mahal natin ang ating Panginoon, dapat nasasabit tayo sa presensya niya. Yakapin natin siya ng pagmamahal natin. Sige, palakasan natin ang ating Panginoon.